So pwede mong babaan yan. Ayan, para medyo malapit-lapit lang. Abot na abot mo yung lever mo. So yun kasi kadalasan problema sa mga adjustable lumuluwag yung mga nut sa ilalim. So kailangan talaga natin lagyan ng thread lock. Sa video ito, pag-usapan lang natin kung okay ba ang paglalagay ng mga adjustable brake lever para sa ating mga motor at kung ano yung mga dapat nating i-consider sa paglalagay nito. Magandang hapon po sa inyo. Moto Art here. At sa video ito ay magpapalit lang po tayo ng CNC adjustable brake lever para dito kay Scarlett. So medyo napagsawaan na po kasi natin itong chrome or silver na dati pa niya na lever. Ilang taon ko na rin siyang nagagamit at hindi na siya masyadong bumabagay sa kulay ni Scarlett. Kung kaya naman napag-decidean po natin na bumili ng lever na itim katulad nito na medyo patusok at mas maganda yung design para sa akin. So para fresh na rin sa paningin po natin. So yung advantage po kasi ng mga adjustable katulad nito na may iniikot dyan is na adjust po natin yung layo ng lever dito sa ating mga handle grip. So kung medyo maikli yung kamay mo or sobrang haba, ma-adjust mo yan depende sa preference mo. So kung masyadong malayo, di mo abot, adjust mo lang, ikot mo lang to. Ito kasi na stock up na to, nasira, syempre katagalan ng paggamit. Pero sobrang tibay naman yan, sobrang sulit naman ng paggamit natin ito sa loob ng ilang taon. So kabilaan po yan, pati dito, yan may mga number. Same dito sa nabili po natin. Dito sa ADB, hinahanapan ko pa siya. Kasi itong stock na lever natin, do medyo mahaba naman yung kamay natin, pero parang hirap akong abutin ang layo niya. Ito kasi hindi siya combi brake So ibang lever yung para dyan. So kung pwede nga lang itong ilipat dito, ito yung ilagay natin. Ito na lang ilalagay kaso hindi siya mag-fit. So ito, pang Honda click lang to. Hindi ko lang sure kung pwede siya sa ibang motor. Version 2, version 3, lalo na sa mga combi brake. So ayan, yung isa kasi may pang-ipit doon. Tapos yung isa flat lang halos. So palagay ko hindi siya kakasya dito. Iba. So yun, kung gusto yung order, merong iba't ibang kulay nito. May silver, may blue, may red. Bahala na kayo pumili, pero yung lalagay muna natin itim. So siguro kung magsawa ako, gustong gawing CNC yung kulay, siguro tatanggalin lang natin kulay, spray na lang natin. Kasi CNC naman to sa loob So painted lang siya, mga ganun. So palagay ko babagay naman yung itim no. Tsaka patulis kasi siya So ito kasi medyo bilugan. So parang hindi siya nagiging aggressive or sporty yung looking. Pero yun, all goods naman to. Base sa ilang taon nating paggamit niyan. So by the way, yung ilalagay dapat talaga natin dito is RCB brake lever para premium yung datingan. Kaso may bukod na nabibili yung lever lang, bukod na bibili yung set na brake master. Yung nabibili na lever is applicable siya sa mga stock natin. Pero yun, kung bumili na tayo ng brake master set, kasama niya na yung brake lever. So hindi na natin magagamit nun yung lever lang. So yun, parang sayang lang din. So ngayon, dito muna tayo sa mga budget meal. Same lang naman halos yung yung purpose natin, yung function po niya. Kung kaya naman na yan, dito muna tayo sa medyo napagtripan po natin na style. Which is budget meal lang pero maporma naman, maangas. Tsaka functionable para sa ating mga motor. So yun, sa paglalagay po nito is kailangan lang po natin tanggalin itong nut na to. Nut sa ilalim, itong bolt na to. So ito, kinabit ko na yan aftermarket. CNC yan, CNC Siam, yung mga yan May buko daw na video dyan kung gusto nyo panoorin. Napaka-premium yung tignan pag ganito yung mga bolts natin sa motor. Actually marami pa ako ilalagay ko mamaya. So bukod na video na yan guys. Ayan, meron pa tayo dito yung hub and mal, chuchurut, mga bolts lang yan. So yun, dadagdagan natin. Kasi yung lumang bolts natin, yung dito bumibilog siya kasi Philip type siya bumibilog siya, hirap tanggalin. Yung mga bolt type na ganito na ginagamitan na socket, magaan lang tanggalin, hindi siya bumibilog. Tsaka yun, premium siya tignan, di ba? Ayan, pati ito, set yan Ito, tapos ito, set yan. Lagay na lang din ako ng link ng mga yan guys. Napakaganda. Medyo may price lang ng konti, pero yun, sulit, pati nga ito. So yun, yung tatanggalin natin, itong
itong bolts na yan. Tapos yung nut niya, yung sa stock pa yung ginamit ko kasi wala siyang kasamang nut nung binili ko. Ito 10mm, pampigil natin dito 12mm. So 10mm to, gamit lang tayo ng socket. Tapos dito naman, ito yung tatanggalin natin. Ito, saka ito. Itong dalawa palagay ko. Ayan, may nut po yan. Wala nang nut yun dito oh. Parang nawala yung nut ko dyan. Tapos ayun. Ay, pero alam ko wala talagang nut yan kasi nandito yung thread nya. So yung isa may nut. So yan, tanggalin lang natin itong dalawa. Tapos, siguro 10mm to parehas. Lalim. Tapos ito, 12mm. Para matanggal po ito at may kabit natin yung bago. So basic lang naman yan. Basta may mga tools kayo. Lalo na yan, complete set. Lalagay ko ng link sa ilalim. Napaka basic lang yan. So yun, baklasan na tayo. 10mm socket, tas 12mm sa taas. Pero kung stock pa yung bolts nyo, Phillips lang yan, Phillips screw lang yan. Yun, baksado ni nut. Tapos itong bolt, need pa natin siyang ikutin, 12mm. Handahanin lang natin. Tapos yung spring niya, gagamitin pa natin to. Ayan, ito galing pa to sa stock guys. Tapos matatanggalan natin yan. Yun, pwede natin linisin bago natin lalagay. Pag okay na, wag na natin patagalin. Lagay na natin ito sa kabila. Diba? Napaka-premium yung datingan. So, hindi naman kayo malilito dyan. Ito yung left lever po natin. Yung walang tuka dito. Ito yung right lever po natin. Ayan, adjustin nyo. O, diba? Hindi siya maalog. Intact naman siya. So, ito kasi, medyo nag-stack up na yung pindutan niya. Pero pwede naman kayo bumili ng mga hindi adjustable. Kung trip nyo lang naman yung ganito. Para sa akin kasi, napaka-helpful niya. Lalo na kung iba-iba yung ngalay po natin. Minsan gusto lang natin konting pihit lang. I-preno agad. Mga ganon. Pero yun, take note pala, hindi naman maapektuhan yung preno po natin kapag ina-adjust po natin to. Kumbaga yung piga lang natin yung ma-adjust. Hindi naman po yung preno po natin. So kapag medyo nilayo po natin yan, medyo malayo lang abot natin. Ang titingnan lang po natin dyan, yung clearance, yung travel nito. Kasi di ba pag the more na mas malaking travel nito, the more na mas mapepreno yung motor. Yan, pero mamaya pagkita ko na lang sa inyo. Sa fittings, iyan. Tapos yun, pwede na natin ilagay yung nut. Wala naman tayo need ilagay na washer kasi hindi naman siya maalog, no? Hindi tulad ng stock natin na medyo maalog. Sa paglalagay, hindi naman kayo malilito. Ang pinaka mahirap lang dyan, itong spring. So, tandaan nyo lang, ito mahaba. Yun yung lulusot sa butas. Ayan. Tapos, itong maliit, lulusot yan doon sa kabila. So, dapat, pag nahigpitan nyo yan, is ma-intact nyo. Tapos, swak nyo lang yung bolts hanggang sa lumusot sa pinakailalim. Tapos, yun na yun. Lagay na natin yung nut. Tapos, lagay lang natin nut sa ilalim. Iyon. Okay na. Yun, pag naluwagan nyo na ng tama, ayan, babalik na yan. So, dapat, make sure nyo lang tama pagkakalagay ng spring kasi yan po yung humihila sa kanyang pabalik. So far so good, okay naman. Pero mamaya ako na kayo bigyan ng montage. Yun, oh. Ganda rin sa grip kasi may mga parang grill siya dito, oh. Parang makapit, ganun. Tapos, yung mga dito, hinigpitan ko ng konti. Gamit tayo nitong allen natin. Kasi medyo maluwag siya, kumakalas kanina. Pero ngayon, okay na, hinigpitan ko na yung dalawang yan. Pero mamaya lalagyan ko pa yan ng thread lock para mag-lock po siya. Kasi katagalan, syempre kaka-adjust natin. Lumuluwag, sumisikip siya. So kailangan thread lock para stable na lang yung higpit niya. So kahit anong galaw po natin ito, hindi siya sumisikip, hindi siya lumuluwag. Kasi movable po itong parts ng adjustan natin, pati itong part na to. Mamaya na natin thread lock. So kabit muna natin itong kabila. So same procedure lang naman halos ng paglalagay natin dito. Pero dito kasi, dalawang bolts yung tatanggalin natin. Itong dalawang yan. Dito sa bolt na to, may 8mm nut siya sa ilalim. Iyon, bakasado na. Palagay ko, lalagyan ko rin to. Hanapan ko na lang ng ganitong sukat. Yan, 10mm naman dito sa taas. Iyon, oh. Hindi pa nangangalawang CNC natin. All goods. Iyon, oh. Linis muna ng konti. Tapos sa paglalagay, isuksok nyo itong part na to. Yan yung humihila sa combi brake po natin. Pagitnaan nyo lang. Tapos yun, bukod dun, swak nyo na lahat. Pati dito sa butas. Ayan, di ba? Kailangan nyo lang mahagilap yung butas. So yung mas mahabang bolts,
Dito yan sa taas. Tapos yung maikli, dito sa ilalim. Yun o, bagay na bagay. Siyempre, ipitan lang natin gamit 10mm clockwise. Iyan. Tapos itong kabila naman. Iyan. Tapos, lalagyan lang natin ng thread lock, 243. Itong mga nut sa ilalim. Kasi, yung isa, nababaklas, nawawala. Minsan, di natin nagilap. Yun, marami-rami ito ah. Yan. Tapos, sikpitan natin gamit 8mm. No look oh. No look. So, pigilan na lang natin siya sa taas. Gamit 10mm. Yan. Yeah. Yun. So far so good. Hindi naman siya maluwag, no? Kasi yung luma natin, sobrang luwag na dito. Nilagyan ko na nga ng washer yan. Pero ito, okay lang. May play pa siya ng konti. Ito yung luma natin, no? Yan din yung rason kung bakit nagpalit tayo. Medyo lumuluwag siya katagalan. So matagal naman bago ano. Sulit na to guys. Ayun, no? Medyo matigas na to. So yung nagiging problema ko dito, pag ina-adjust to, minsan nagiging maluwag itong nut natin dito. Tsaka yung bolts. Yung Allen bolts. Kung kaya naman ngayon, babaklasin ko muna to, yung nut niya sa ilalim. Tapos lagyan po natin siya ng thread lock. Ayan, gamit po tayo ng Allen bolts. Tsaka ng 8mm para baklasin yung nandun sa ilalim na nut po natin. Yan, okay na ako dyan. So para pag ginalaw-galaw natin to, katagalan, hindi siya sumikip tsaka lumuwag. Ayan, sakto lang to oh. Ayan, so pag tumigas na yung thread lock, hindi na magagalaw yung bolts. Itong fixed point na to, fixed point na siya kumbaga. Iyon, syempre pati ito lagyan din natin. So yun, nilagyan lang po natin isa-isa ng thread lock yung mga nuts po natin dito sa brake lever para maging fix po siya at di na po lumuwag. Okay na, so medyo natuyo na siguro yung thread lock natin yan. So yun dito pala guys, huwag nyo itototong higpit kasi pag nag-adjust kayo tapos tinodo yung higpit na to, mahirapan kayo mag-adjust. Kailangan yung tipong naangat nyo pa rin to. Ayun no, kung makikita nyo, yun yung fix point nya. So kailangan movable pa rin yan. Pero yan, stable na siya. So kahit anong galaw natin ito, hindi na iikot yung thread po niya at saka yung nut. So yun kasi kadalasan problema sa mga adjustable lumuluwag yung mga nut sa ilalim. So kailangan talaga natin lagyan ng thread lock. So yun, sa pag-adjust naman, naikpitan na rin natin yun dito. So fixed point na yan. Kahit anong ikot natin dito, hindi na siya luluwag yung nut natin dito. Tsaka yung bolts. So sa pag-adjust, yung mas magandang gawin, iangat mo po natin to tapos ikutin natin siya. Yun. Iangat muna natin bago natin siya ikutin. Kasi kapag pinilit po natin ikutin yan, gagasgas po itong mga parang fins na to dito at magiging cause naman po. So yun, mas okay na ganito. Tapos kung gusto nyo ng fixed point na, halimbawa nakuha nyo na yung tansya nyo, pwede nyo namang higpitan ng todo itong dalawa. Kung ayaw nyo na maging adjustable siya or kung medyo naaalugan kayo. Pero sa akin all goods naman kasi nalagyan na natin ng mga thread lock yan. So kahit adjust natin ng mga ilang beses, all goods na tayo. Ayun o, ito yung kapit ko eh. So pwede natin liitan. Ito yung lever natin sa front sa disc brake po natin. Ngayon i-adjust nyo siya base sa preference nyo or sa lakas ng preno tsaka sa grip ninyo. Kasi baka yun naman sobrang lapit na ng clearance tapos mahina na yung preno, hindi nyo na matodo kasi sagad na agad. So siguro kahit gitna lang para may ano pa rin kayo para yung todo nyo hindi siya sasagad dito sa throttle po ninyo or dito sa tawag dito handle grip guys. Ayan, di ba? Saktuhan lang yan, todo na yan. Yan, depende na sa preference nyo. Tapos dito sa kabila naman yung rear brake po natin, ayan. Tapos dito sa natin brake lock, gumagana pa rin naman yan. So hindi naman maapektuhan yung brake lock kasi wala naman tayong binago doon. So malalak pa rin po natin yan. So dito naman, kung makikita nyo, same concept. Yung dito, medyo nahigpitan ko kaya malamya siya. Pero yun, hayaan na lang natin. Luluwag din naman yung katagalan. So kapag in-adjust po natin, galawin natin. Yun So lalo na kung medyo pudpud na yung brake shoe ninyo, makakatulong to para medyo mapalakas yung preno po natin. Ayan alright. Ito saktuhan na to sa akin. Di ba? Sumasabay yung sumasabay yung kabilang lever Ayan, makikita na natin combi brake kasi, di ba?
Angas niya guys. So yun, bigyan ko lang kayo ng kapirasong montage. So yun, for conclusion, last review, check natin yung grip niya, kung maganda siya sa kapit. All goods naman siya guys, dahil ayun nga, may ano dito oh, parang kurba dito. So dito kasi sa luma natin, wala siyang grip. So kung magwa one finger ka or two fingers, sa kapag magpepreno, walang hahawak ng grip. So pwede siyang dumulas. Ito, kahit dito ka lang humawak, magigrip niya na maayos. Sa kapit, all goods. Tapos sa adjusting niya, and kaya niya lumayo ng hanggang ganito. Iyan, di ba? So kung medyo mahaba kamay mo or gusto mong medyo malalim yung hawak ng preno mo, mapipisil mo siya. Nasa iyo na kung ano yung adjustment na gusto mo, di ba? So pwede mong babaan 'yan. Ayan, para medyo malapit-lapit lang, abot na abot mo yung lever mo. Tapos pwede mong lakihan. Pero tayo dito lang tayo sa medium. Ayan, tapos yun sa fixed point po niya. Na thread lock naman natin. Wala na tayong problema dito. Yan lang yung pinaka problema guys sa mga adjustable lever sa totoo lang. So yun, in-address ko na sa inyo kasi yung iba ayaw gumamit niyan kasi sirain daw. Pero yun, basta tama yung pagkakalagay nyo, wala kayong magiging problema dyan. So yun, i-adjust na lang natin siya. Depende sa preference po natin. Depende sa kamay po natin. Ayun, kung nakita nyo naman sa montage, napakaganda niyang tignan sa motor, bumagay siya dito kay Scarlett oh. Naging premium yung dating kasi itong silver parang nag-over na dominate dito sa harap dahil silver na yung side mirror natin, parang medyo bumabadoy na ano. Pero siguro may babagay pa na ibang silver, hindi lang yung ganitong style. So medyo naiwan na eh, pero all goods naman yan guys. Lagay ko rin yung link, tas may video tayo ng paglalagay niyan eh. Yun, nilalagay ko yung mga link ng mga lever natin na to guys sa description. Napakamura lang yan, hindi yan naabot ng 500 guys. Pati itong mga nut po natin na yan, yung mga bolts natin na yan, CNC Siam, napakaganda oh, di ba? Ayan, bumagay siya dito. Ito hindi naman yan nangangalawang eh. Ayan, katulad nito hindi siya nangangalawang. Yung nangangalawang lang, actually yung bolts di naman nangangalawang, yung washer nangangalawang lang kasi dinagdagan ko dahil nga medyo maluwag to. Pero yun, dahil may ano na to, thread lock, wala nang problema dyan guys. Ma-assure ko yan sa inyo, makapit yung thread lock eh, di ba? All goods, hindi naman siya sumobra dito oh, sa bar end natin. Dito lumagpas lang ng konti pero wala namang kaso. Ganun din naman kasi yung sa stock eh, kasi yung bar end yan, di ba, ganyan. Pero yun, all goods naman guys. Angas, di ba? All black, minsan goods din yung all black eh, all black na lever. Pero yun, abang-abang lang ng pagpapalit natin ng set ng brake lever natin with Brake Master. Pero sa ngayon, kontento na muna tayo dito. Ipon muna tayo guys para may pang pyesa tayo kay Scarlett natin. Ayan, di ba? Budget meal, kung function lang naman, all goods na to. Tapos mapapakinabangan nyo kapag ngalay na kayo. Ayan, di ba? So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo or nakakuha kayo ng idea about dito sa adjustable na brake lever na nilagay natin dito kay Scarlett. Lalagay ko po yung link dito sa description kung gusto nyo umorder. Ayun lang, bye bye. The more click, the more you know. Brake lever para dito kay Scarlett. Bye bye.